Siya'y nabayubay doon sa krus upang ang tao'y maibalik niya. Dalawang beses na ikayakin, una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. Dalawang beses na ikayakin, yan ang sabi ni Jesus. Dalawang beses na ikayakin, una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. Dalawang beses na ikayakin, yan ang sabi ni Jesus. Ya'y dahil mahal ka niya. Okay, once again, maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan, sa aking mga kabataan na narito. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na kung saan ay patuloy na pasuyo lang po yung naglalaro. Mamaya ka na, Utoy. Thank you. Okay. Ngayon pong gabi ay ipopost namin yung cellphone number na pwede nyong i-chat or text para po kung may tanong po kayo, ito po yung time para magtanong po kayo. Bibigyan po namin kayo ng at least 15 minutes para po dyan upang sa ganun ay ating sikapin sa pamamagitan ng banal na kasulatan kung ano po ang katugunan ng banal na kasulatan. Muli po, magandang gabi sa ating lahat mga kababayan dito po sa Barangay Carmen. Maraming salamat po. Napakabuti ng Diyos. Kanina ay masama ang panahon at tayo po ay binibigyan ng magandang pagkakataon. Sa ganon ay kahit papaano po ay tayo po ay makapag-aral ng banal na kasulatan. Okay? At ngayon ay bukas na po ang oras para sa tanungan. Kung may mga tanong po kayo, hanggang Friday, pwede po kayo magtanong. Pwede nyo i-text sa 0991-5954-917. Please post. Okay, post nyo po yung number na yan. Okay, para po kung nahihiya po kayong magtanong, pwede kayong mag-chat, pwede kayong mag-text. Upang sa ganon ay malaya po na makapagtanong ang ating mga kaibigan upang sa ganon ay mapag-aralan natin, right? Okay, yung isang number ay pakilakihan yung number para doon sa mga nandun sa likod. Okay, 0991-5954-917. Sa akin yun ha. Oh, huwag nyo na akong ligawan. Lang. Baka mamaya Pastor, may asawa ka ba? May asawa na po. May 3 na pong anak yung misis ko. Okay? Ako po ay 6 na, mukha lahong 25. Ay, pasensya kayo. Talagang gayaan. Pagka masayahin, ay talagang nagmumukhang bata. Okay? 0939-733-9733. Kahit mag-text kayo, i-save ninyo, i-screenshot ninyo, pwede. I-chat po ninyo sa mga nahihiya, sa mga kababayan natin, sa mga kapitbahay po natin na naabot ng aking tinig mula sa Himpapawid. 0991-5954-917. Yan po yung number ko. Personal number. Yung isang number naman ay secret number. 0939-733-9733. You can check. Oo, secret nga eh.
Okay? Malaya po kayong si sister, may tanong, bigay natin ng isang mic. Pwede yung pakiasis. Okay, salamat. Yung madali lang ha, huwag yung mahirap. Sige po. Yung tanong na natalakay na, sasagutin natin. Ay wala, asan yung isa? Ito. Yan. Hello. Apo. Tinanong ko ang iba ditong mga Apo. interest. Ano daw po ang ibig sabihin ng sinagoga? Sinagoga, yun po ay bahay-sambahan po. Okay? Sinagoga. Sinagoga na kung saan pumasok yung ating Panginoon upang siya'y sumamba. Yung sinagoga po, yan po yung, ulitin ko po, ang sinagoga po, yan po ay bahay-sambahan. Okay, next question. Gusto nyo magtanong, paano ba manligaw? Paano ba malaman ko yung babae, seryoso ba sa akin? O seryoso sa kanya? Oo. Paano mo malalaman kung, di ba? Hina magtanong yung mga tao dito. Di sa mga pinupunta ko, binabagyo ko ng tanong. May nag-text na kaya? Baka sa akin nag-text. Hindi ko lang nabasa. Si brother, may tanong. Pakiabang lang ha, baka may Sige po, may tanong kayo. Sige, pwede po kayong magtanong ha. Connected po sa mga napag-aralan natin. Sige po. Ano po? Sino? Lugar po yon. Ano ang Jerusalem? Lugar po yon. Lugar na gusan ay matatagpuan sa bansang Israel. Okay? Mga gaganda yung mga tanong ninyo na yan. Parang gusto nyo puntahan ha? Sinagoga, Jerusalem. Okay? Sino pa may tanong? May nag-chat na? O gusto nyo akong i-chat? Pwede din. Yan yung aking name, Rizaldi Bagasina. Kompleto. Tapos may makikita kayo doon buong family ko. Okay, pwede nyo rin ako i-chat. Okay, kahit nakauwi na kami, kahit bukas na natin sagutin kung sakasakaling hindi umabot, bibigyan ko kayo ng oras, at least 10 to 15 minutes, okay? Kasi ngayong gabi, pag-uusapan natin malalim yung mga tanong ng karamihan ay sasagutin ngayong gabi. May tanong ka, brother? May hawak ng mic? Wala. May yung tanong ha. Yung mga tinalakay natin, may kinalaman sa Biblia. Okay? Pinatunayan natin na ang Biblia ay authentic, totoo, legit, hindi ho siya AI, hindi siya gawa-gawa lamang ng sinuman, kundi kinasihan ng banal na Espiritu. Kung pag-uusapan naman natin kung paano nagkasala ang tao, yan, yung mga tinatanong dapat. O kaya, bakit hindi na lamang pinatay si Satanas? Kung para hindi na tayo mapahamak. Okay, yan yung mga tanong ka, sister. Pupunas lang pala. Okay, may mga tinatanong. Ano pa ang mga pwedeng itanong? Hindi ko kasi pwede sagutin. Sa akin galing eh. Maganda galing sa inyo. Ano pa yung mga tanong na may kinalaman sa kamatayan? Saan ba napupunta ang patay? Tinatanong ako ng karamihan, Pastor, saan ba napupunta ang patay? Ang sagot ko dun saan ho ba ninyo dinadala? Abay, sama-sama nating lumalakad. Pagkatapos, hinahatid natin doon sa huling hatungan. Pag ako inyo tatanungin, gunasan ng patay, sa inyo galilipeng. Di kayo doon lang naman sa sementeryo. Tama? Pero yung totoo, saan ba napupunta ang patay pagkatapos ilibing? Siguro yun yung magandang tanong, ano? Hello. Totoo ba yun na pagka namatay, diretso sa langit? Yes, sige po, may tanong. Interrupt tayo. Hello, Pastor. Apo. Gusto ko lang pong itanong kasi kadalasan po sa atin na hindi na
Bagamat kilala natin ang Panginoon, pero Apo. kulang tayo sa pag-aaral. Tama po. Ang tanong ko po, gaano po ba kahalaga na mag-aral ang bawat isa? Hindi lang po dapat nakikinig lang. Okay, tama yan. Maganda yung tanong, ano? Gaano kahalaga? Napakahalaga. Napakahalaga ng pag-aaral ng Biblia. Kita ninyo? Kung ako hindi nag-aaral ng banal na kasulatan, personally kong pag-aaral, hindi po ako dito magsasalita ngayon. Mananatili na lang akong walang alam. Na nakagisnan ko, akala ko yun na yun, pero sa pag-aaral ng Biblia, doon ko napagtanto na mali pala yung aking kinaaniban. Kaya nagkaroon ako ng pagpapasya. Kaya napakalaga ng pag-aaral. Dagdagan natin, kapatid. Paano? Mahirap mag-aral, hindi maintindihan. Huwag ka mag-alala, parehas tayo. Ilang beses namin binasa yung Biblia bago pa namin maunawaan. At nung maunawaan namin, lalo pang madaming pag-aaral. At huwag ko kayong mag-alala sapagkat may pagkakataon na pwede naman kayong gabayan ng mga kasama namin. Okay? So, yan po yung anong halaga ng pag-aaral ng Biblia. Sige. Sino pa may tanong? May kinalaman sa pagkain. Wala ba kayong problema sa pagkain? Ha? Bakit yung iba kumakain ng karumal-dumal sang-ayon sa banal na kasulatan? Bakit kayong mga Adventist parang nakakaawa kayo? Tingnan nyo nga kami kung nakakaawa. Mukha ba kaming manipis? Tingnan mo yung mga mukha namin. Mukha bang 46 na ba talaga? Oh. Pastor, Po. saan daw po napupunta ang mga patay? Ayan, yun ang magandang tanong, nanay. Lilinawagin ko, ha. Yung una, sinagot ko na, dinadala natin sa sementeryo. Pero may gusto kang tumpukin, nanay, Totoo ba na kapag ang patay ay namatay na salbahe o bad guy, pupunta pa siya sa impyerno? Okay? Kung good boy naman, pupunta pa siya sa langit? Okay? Kung medyo alanganin, medyo mabait, medyo masama, saan ba mapupunta? Sa purgatorio. Alright? Yun yung turo sa atin. Pero anong sabi ng Biblia? Yan. Sangayon sa Biblia, ang patay, kapag namatay, saan diretso? Doon sa kanyang libingan. Opo, sa patyo, tawag doon, di ba? Sa sementeryo, wala na po. Hindi na ho yan gagala na parang mumumu. Wala pong gayon. Sa Biblia po, wala pong ganon. Sa mga napapanood natin, madaming ganon. Pero palabas lang po yun. Pero sa Biblia, wala pong ganon. Okay, yung sasabihin ay, pagkaundas, kailangan magtiri ka ng kandil at baka maligaw ang kaluluwa ni Lolo. Hindi ho totoo yun. Patay na nga Patay. Patay, saan napupunta? Sementeryo. Kahit pumunta kayo ngayon, nandun pa din. Hukayin mo, nandun pa din. Tama o tama? Hukayin mo, nandun pa din. Hindi yan naalis. Bakit? Patay na yan. Yung kaluluwa, tinatanong ninyo. Sangayon sa Biblia, pag pinag-uusapan yung kaluluwa, ito po yung hininga. Yung hininga ng Panginoon, yun yung bumabalik. Hindi po yung mumo. Yung kakalabit siyo. Uy, nagugutom na ako, apo. Hindi wala akong gayon. Kaya yung mga bata, sarap utusan paggabi. Ang sarap utusan paggabi. Ang bilis bumalik. Pag umaga, hapon na darating. Pag gabi utusan mo, lalo na't gumadilim-dilim ang panindahan, sigurado ko wala pa 5 minuto nandiyan na sa bahay nyo. Ano pa? Okay na, nanay, sa patay. Yung buhay naman, gusto nyo pag-usapan. Ano pa? Napag-usapan din natin, may kinalaman sa kautusan. Di ba? Ano yung mga kautusan? Yung 10 kautusan. Yung pagkain, kautusan yan. Yung sabi nila, Pastor, ang dami namang bawal sa inyo.
Hindi pa kayo nahihirapan? Ulitin ko yung sagot ko. Wala akong bawal sa amin. Bakit? Sino ba naninigarilyo? Kayo, kami. Kayo. O, tita nyo na, number 1 na. Bawal agad sa inyo yan. Sino ba umiinom? Kayo, kami. Kayo. O, 2 na. Dami nyo naman bawal. Sa amin, wala pa. O, sino ba kumakain ng karumal-dumal? Mga baboy. Pasintabi po ha. Sabi ng Biblia yon. Ulitin ko. Hindi po nangungutya ang Biblia, kundi ipinahatid ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Ayaw niya tayong magkasakit. Pero kung gusto mo maestro, ala sige, kain, unlimited, inom, lakad, sige, laklak, hanggang gusto mo. Good luck sa iyong kalusugan. The reason bakit ibinigay ng Diyos yun, hindi para ipagdamot, kundi unang-una, siya naglikha, siya may lalang, siya nakakaalam kung ano makakabuti sa kanyang mga anak. Amen? Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Alright, next natin. May tanong pa? Matumay ang tanong ngayon ah. Bukas ha, mag-ready kayo. May nag-chat ba? May nag-text sa akin, Dear Pastor Wow, bakit ang pogi mo? Ay, hindi pala kasali to. Sorry, misis ko pala yung nag-chat sa akin. Sorry naman. Meron na, ano sabi? Pastor, bakit hindi na lang tayo binigyan ng kakayanang malaman ang hinaharap? Oh, binigyan tayo ng Diyos na malaman yung hinaharap. Tatalakay ko. Bukas, part 1, part 2. Tatalakayin ko. Gusto nyo malaman yung kinabukasan mo? Gusto mo malaman yung ano ang hinaharap natin? Bukas, huwag kayong mawawala. Especially for you sa nagtanong, sa nagchat. Thank you sa nagtanong. Sino nagtanong na yun? Di niya sinabi yung pangalan niya? Wala. Sige. O sige po, sister. Mic natin. Nasaan na? Ayun kay sister. Para may mic siya. Ito naman po ay alam ko na. Opo. Para lang po malaman nila. Sige po. Sa 10 utos po ba, pwede bang 9 na lang ang sundin, isa iwag na? Babasa tayo ng Biblia para mas maganda. Tingnan natin kung ano sagot ni Santiago. Siyempre na ha, gagamit ako ng lampara. At Santiago, tingnan natin ang sabi ng Biblia. Okay lang ba, Pastor, na yung sa 10 kautusan, alin yung di mo susundin doon, sister? Halimbawa lang. Sa 10 utos, halimbawa lang po ha, halimbawa lang. Kung sakasakali. Halimbawa po pag hindi sinunod yung sabat. Okay. 9 lang. So, sa 10 utos, halimbawa lang po to. Kasi ang tanong ni sister, sa 10 utos, Pastor, pwede ba yung 9 lang yung sundin ko? Okay? Tapos yung isa doon, hindi ko nasundin. Ang sample niya, yung sabat, hindi ko nasundin. Ibig sabihin, hindi na ako mangingilin ng araw ng sabat. Pero ang wika ng Biblia sa aklat ng Santiago, Kapitulo 2, versikulo 10. Ang wika ng Biblia, garine. Sapagkat, ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at kayo may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Ibig sabihin, parang ganito, tayo, ang multiplication po natin, pag 10 minus 1 equals, 10 minus 1 equals 9. Pero sa Bible, 10 minus 1 equals 10. Ulitin ko, di nyo naintindihan yung sinabi ng Biblia. Kayo naman talaga. Sapagkat ang sinuman gumaganap ng buong kautusan, 10, at kayo may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Maliwanag? So, 10 minus 1 equals 10. Kayo naman sa Bible. Baka mamaya sigutin ng mga bata eh. 10 minus 1 daw, sabi ni Pastor 9 eh. O 10 daw eh. Di o, sa Bible po yun ha. Okay? Last question. Papalaot na tayo.
may tanungan dito. Nalulungkot ako bigla. Akala ko ba naman wala pa nagte-text. Baka may nag-text na sa akin, ha? Wala pa. Wala pa nga. Okay, sino pa? Sige po. Last. Tungkol naman po sa pagkain daw. Opo. Halimbawa po, hindi ako kakain ng baboy ng laman, pero pwede ba ang sabaw? Yun! Masarap yun ah. Teka lang. Ano ba sabi ng Biblia? Tingnan natin ha. Hanapin natin sa Isaias. Asa si Isaias yan eh. Sinulat yan ni Propeta Isaias. Ha? Sabi nila, Pastor! Sige, total, bawal na yung baboy at karumal-dumal. Hala, sige. Hindi na ako kakain ng baboy. Humirit pa, ha? Yes. Humirit pa. Ang sabi sa akin pwede bang sabaw na lang ng baboy? Pwede naman. Pag pinag-usapan, pwede. Pero hindi dapat. Huwag nyo kakalimutan yun, ha? Pwede sa pwede, pero hindi dapat. Ano ang sagot na Isaias? Papusahin natin. Isaias 65, ganire ang sabi. Versikulo 4, na nauupo sa gitna ng mga libingan at tumitigil sa mga lihim na dako na kumakain ng laman ng baboy at ang sabaw ng mga kasuklam-suklam na mga bagay ay nasa kanilang sisidlan. Word by word, nakatala sa banal na kasulatan, sabaw. Ulitin ko pa mga kapatid, ang Biblia po ang nagsasabi. Hindi po kaming mga Adventist. Kami po ay sumunod lamang. Gusto nyo rin pong mapaganda ang kalusugan natin, ang pinaka-guidance natin, magiging gabay natin, walang iba kundi ang Biblia. May humirit pa eh. Alam nyo kung anong hirit? Sige. Hindi na ako kakain ng baboy. Hindi na rin ako ihigop ng sabaw. Pwede bang amuyin ko na lang? Matibay yung mga hiritan no? Pwede daw yung magsawa ka hanggang gusto mo. Pero sa Biblia, hindi po pinahintulutan. Okay? Meron pa? Last na? Tapos na? Wala na. Bukas ulit sa mga magchat-chat, sorry na lang ha. Didiretso na tayo sa ating presentation mga kapatid. Ngayong gabi, bukas, pag-uusapan natin yung tinatanong ni nanay, paano mo malalaman yung hinaharap? Tama? Yan yung gusto nating malaman. Ano ba ang magiging future ko? Gusto mo malaman kung sino magiging boyfriend mo next sa susunod na taon? Ilan ang magiging anak mo? Ha? O gusto mong malaman, ano ang magiging sitwasyon ng mundo? O paano natin malalaman kung ang ating Panginoon ay parating na? Maliwanag? Gusto nyo ba malaman yon? Yes. Okay, yung ating ready na? Yan. Next natin, papaspasan lang natin to for reviewing lang mga kapatid. Kagabi, pinag-usapan natin, may kinalaman. Again, mga kapatid, hindi po ako nagbibiro. Nandyan yung aking Suzuki Raider 150 Fi. Sino man na seryosong mananampalataya na magpapakita na Domingo o Linggo ang pangilin, sa inyo na po ito. Wala na po tayong maraming usapan. Walang deed of sale. Gift ko po yan sa inyo. Kung ang pag-uusapan natin kaligtasan, totohanan, patotohanan, walang agam-agam, ibibigay ko po ito. Maglalakad na lang ako. Hayain na maglakad. Basta makamit ko lamang po yung kaligtasan. Pero, kapag wala kayong nasumpungan, magbulay-bulay ka na, pag-isipan mo na, ito na yung pagkakataon mo, magpapasya, sino at kanino ka papanig. Ngayong gabi, papaspasan natin to sapagkat napag-usapan natin yung araw ng Sabat. Kung kaya't yung mga 7-day Adventist, kaya tinawag na 7-day, ikapito, which is yung Sabat, ipinangingilin ng mga 7-day at yung Adventist,
naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Ngayon, siya ay mamamahinga ng 7 araw. Next. Ano pa sabi dito? Ibinigay ng tanda ng Diyos. Sige, forward natin. Letter kayo ha. Maging ang ating Panginoong Jesus napa sa Nazaret, hindi lamang po yun, siya rin ay nangilin ng araw ng Sabat. At sabi ng Panginoon, sa mga nagsasabi nating mga tagapangaral, mga nagtuturo, sinira na ng Diyos yan. Ang sabi ng Panginoon, basahin mo to, kaibigan ko ha, huwag ninyong isipin pumarito ako upang sirain ang kautusan. Mismo na po ang Diyos na si Jesus ang nagsasabi na hindi niya sinira. Tuloy natin. Ano pa ang gagawin natin? Next natin. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, mawala ang langit, ang lupa, o ang isang tuldok, o isang kudlit, ay hindi mawawala. Ang kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Imagine mo yung langit, di bali na mawala. Di bali na mawala yung lupa, wag laang yung kudlit o tuldok. Kaibigan, alam ko nandiyan ka lang sa tabi-tabi. Pero ito yung pagtandaan at yung pakatandaan. Ano pa sabi? Sino man sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos nito at magturo ng gayon sa mga tao, anong sasabihin niya? Ay tatawag yung pinakamaliit sa karyan ng langit. Next. Ito pa. Ang sabi ng iba, hindi, pastor, yung Sabat, ginawa para yan sa mga Hudyo lamang, taga-Israel. Ang tanong, Hudyo ka ba, pastor? Hindi o. Ang sabi ng Biblia, sa Marcos 2:27, ang Sabat ay ginawa para sa tao. Ang tanong, yung mga taga-Carmen ba? Tao, hindi. Sagot, tao, natural. So, mapalad po tayo na tao na taga-Carmen, ang Sabat po daw ay para sa mga tao. Alright? Kaya ang anak ng tao ay magiging Sabat. Next. Eto na. Ulitin natin. Kailan namatay si Jesus? Biyernes. Ba't ganyan na naman ang itsura ninyo? Parang Biyernes Santo. Ano ang ginangyari ng Biyernes? Sa Biblia, unang araw, ikalawang araw, ikatlo, ikaapat hanggang ikapito. Pagdating ng Exodus, yung ikapito nilagyan na ng araw ng Sabat. Pagdating dito sa Bagong Tipan, yung ika-6 na araw ay araw ng paghahanda. Sa panahon natin ngayon ay Biyernes o Friday. Nakuha nyo na? Ngayon, namatay si Jesus noong araw ng paghahanda. At ito daw ay malapit na yung pagsabat. Kaya nga paghahanda. So, ibig sabihin, Sabat na kasunod. Ang mga babae, sa Lucas 23:55, ang mga babae na sumama sa kanya mula sa Galilea, sumunod at tinignan ang libingan at kung paano inilagay ang mga bangkay. Next, sila'y umuwi at naganda ng mga pabango at mga panghaplos, at ng araw ng Sabat, anong ginawa? Sila'y nagpahinga, patay na si Jesus, nagpahinga, ayon sa kautusan. Tuloy, subalit tatapat pero, ng unang araw ng Sanlinggo, unang araw, the first day of the week, unang araw ng Sanlinggo, pagkaraan ng Sabat, first day of, ano yan? First day of the week. Okay. Pagbukang liwayway, next, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda. Next, kung saan ang ating Panginoong Yesus nabuhay ng araw ng Domingo. Alright, tuloy natin. Ito na. Sino marunong magbasa ng pasyong mahal? Sinulat ito ni J. Martinez ang salitang pasyong mahal. Kakantayin natin. Ang sabi rito, ang Genesis na libro ay nalalaman ay ganito, nang lalangin nitong mundo nitong Diyos na totoo. Kaarawan ng Domingo, tinutod, siniyasat ng Santang Iglesia, dilag,
Ang Genesis na sulat, ano ay pawang tapat, ang Diyos nagpahayag, 6 na araw na bago niyari itong mundo, 10 nang gawin ng tao, nagtaan sa ikapito itong Diyos na totoo. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kayang ipinagbili na talimay na sundin ng Sabado ipangilin. Pasyumahal po yan. Pasintabi po. Pero yan po, galing po sa inyo yan. Hindi yung galing sa amin. Kahit i-research nyo po ngayon sa Google, Pasyon Mahal ni J. Martinez, pahina 5, nandiyan pa rin po siya. Matagal na po umiiral po yan. Nabulag tayo sa katotohanan. Nakakala natin ay doon na tayo. Alam niyo bakit tayo naging ano? Papaliwanag ko po sa inyo. Lumipas ang panahon, sinakop tayo ng Kastila. Nung sinakop tayo ng Kastila, mga kapatid, 333 years. At pumasok ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng mga Espanyol. At walang ginawa ang mga Espanyol kundi puwersahan yung ating mga ninuno na pinasisimba ng araw ng Domingo sapagkat kung di sila magsisimba, sila ay papatayin. Pangalawa, alam niyo ba yung bata bakit binabautismuhan? Bakit binabautismuhan? Nung sa Biblia, hindi binabautismuhan ng bata, maliliit yung baby, hindi ho. Pero dahil ngayon, nung panahon ng Kastila, pagka hindi mo pinabautismuhan yung bata, okay, hindi yan marirehistro sa munisipyo. Pag ang bata hindi narehistro sa munisipyo, hindi pwedeng ilibing sa libingan ng mga Kristiyano. Ang tawag po doon, erehe. Alright? Kaya maliwanag sa banal na kasulatan mismo, si Jose Rizal nagsasabi din dyan, alam niya, isinulat niya ang mga buong katotohanan. Kung papasinin din natin yung calendar, kung titignan niyo yung calendar, nagsisimula ng Domingo o Linggo o Sunday at magtatapos ng Sabado. Alright? So dito makikita natin mga kaibigan na ang Sabado ay nananatili magpakailanman. Ngayon, aalamin natin ngayon, kung Sabado pala, bakit naging Domingo ngayon? Sino nagpalit? At bakit pinalitan? May pahintulot ba? May otoridad ba na ibinigay ang banal na kasulatan? Next natin, tuloy-tuloy na tayo. Alright? Ang mga apostol, diretso na natin. Ang mga apostol, nagpatuloy sila sa pangangaral ng araw ng Sabat. Maging sa paguntipan, okay? Hindi ko lalabigin ni salita na lumabas sa aking mga labi ay aking babaguhin. Walang babaguhin yung ating Panginoon. Next. Eto na. Siguro rekta na tayo. Okay, rekta na tayo doon sa ano. Bakit naging Sabat? Yan. Dito na tayo. Next, dito na nagsimula. Next natin, yung Waldeas, dahan-dahan pagbabago ng mga araw. Mula sa original na Sabat, ang Biblia, may challenge nga po ako sa inyo, di po ako nagbibiro. Sa lahat ng seryoso sa kanilang pananampalataya, mag-usap tayo masinsinan. Kasi ang pinag-uusapan dito, hindi paramihan, hindi pagandahan, hindi pagalingan. Ang pinag-uusapan natin dito, totoo ba yan? Nasa Bible ba yan? Kasi kung wala sa Bible yan, kailangan ko yung pag-isipan. Kailangan ko pagbulay-bulayan yan. Matagal na pala ako nalilinlang. Ngayon, sa divine rest for human restlessness, ang sabi rito, kapansin-pansin, mga pahiwatig na ang pangingilin ng linggo idinulog kaagibat ng Pasko. Pagkabuhay. Next natin. Sige, forward na lang natin yan. Meron pang yan. Bakit ngayon linggo? Ladies and gentlemen, masakit pero ito yung katotohanan. Ito po yung ipinararating sa atin ng Diyos na kailangan nating alamin. Okay? Next, wait lang anak. Balik mo doon. Okay? Next, pa. Balik mo pa. Yan. Banal na araw o piyesta. Ano ang pagpipilian natin? Tradisyon? Ano yung tradisyon? Nakagisnan natin? Nakaugalian natin? O doon sa banal na araw? Next.
hindi lamang ako, according to sa Apostolic Constitution, okay, Book 7, chapter 23, ang sabi dito ay, hindi lamang nag-iisa ang mga Kristiyano na naging pabaya at dahan-dahang itinaya ang kanilang pananampalataya. Ang erosyon ng kadilisayan ng Iglesia Apostolika ay naging matatag at dalisay. Ngunit nang dumating ang ikalawa o ikadalawa at ikatlong henerasyon ng mga Kristiyano, nakikita natin ang katibayan ng kompromiso at pagtatakwil sa sariling relihiyon, apostasy. Next. Dito mga kapatid, kung kilala nyo po si Constantino the Great, siya ang kauna-unahang nagtangka na palitan ang Sabat patungo sa Linggo. Sabi rito, sa marangal na araw, ano nga kasi Tagalog ng Sunday? Ano Tagalog ng Sunday? Hindi o Linggo. Araw, sun. A day, araw. So, araw ng mga araw. Yan. Sabi dito sa History of the Christian Church, please search in Google. I-screenshot nyo, pwede po yan. Education 1902, volume 3, page 380. May document tayo, hindi tayo pwede mag-invento dito. Sa marangal na araw ng mga araw, o Day of the Sun, Sunday, ang mga maestrado at mga taong naninirahan sa mga syudad ay pinapagpahinga at ang lahat ng mga pook, pagawan ay pinasasara. Sino may order nun? Walang iba kundi si Constantine the Great. Ipinag-utos niya, siya yung pinaka most powerful nung time na po na yan. Next. Ngunit, next na, back mo. Back. Yan. Ngunit, sa lalawigan, ang mga taong abala sa agrikultura ay malaya at lehitimong makakapagpatuloy sa kanilang mga gawain. So, ibig sabihin, Pastor, hindi pala binigyan ng otoridad, hindi pala binigyan ng karapatan ang sinumang tao, maging yung kataas-taasan na tao na namamahala sa atin. Wala pala siyang otoridad, kundi ang tanging ang Diyos lamang. Next. Historia Ecclesiastica, Council of Laodicea, mga kaibigan, mga kababayan, page 739. Research niyo po yan. Sa taong 325, binago, ni Sylvester, obispo ng Roma, ang titulo. Kaya kung mapapasin natin ay ang ating Panginoon ay gayon na lamang ang kanyang kalungkutan. Okay? Sige. Alright? So mapapasin natin na ang banal na kasulatan, mamaya na yan. Mamaya na yan. Kaya mapapasin natin na ang Biblia ipinaparating sa atin yung katotohanan at pawang katotohanan lamang, brother. Pero hindi ibig sabihin na kung saan hindi kasi, Pastor, brother, kinagisnan ko na to eh. Tama yun, nakamulatan mo kasi bata ka pa eh. Kaya wala kang ibang gagawin kundi sundin kung ano yung mga ginagawa ng magulang mo. Pero meron ka ng sapat na kaisipan, ito na yung pagkakataon mo na, teka lang, Tay, bakit
Si pastor daw, sigaw na sigaw, Sabado daw yung tamang pangilin, tapos tayo linggo ng linggo. Ano ba nangyayari sa pananampalataya natin? Parang merong yatang nanggaganap na hindi maganda. Di ba? Father, bakit ganito? Domingo tayo, kayo na rin nagsabi, Domingo, tapos Sabado pala ito to. Pastor, bakit ganon? Pwede natin itanungin. Subukan yung tanungin. Wala naman ba sa magtanong eh. Kasi pinag-uusapan dito, yung hindi paramihan, hindi pagandahan ng iglesia, hindi yung pasikatan. Ang pinag-uusapan natin dito, totoo ba yan? Sigurado ba ako dyan? Maliligtas ba ako dyan? Yun yung pinag-uusapan natin dito. Ngayon, huwag gawing Hudyo, okay? At maging tamad ang mga Kristiyano sa araw ng Sabado, ngunit sila'y gumawa ng araw na iyon. Ito yung ipinag-uutos. Nino? Ni Constantine. Next natin. Ayan history of the council. Ngunit, higit nilang igalang ang araw ng Panginoon bilang mga Kristiyano kung maari. Neng, mamaya na yan, Neng. Okay? Hindi sila gagawa sa araw na iyon. Sa kanila yan Ito pa. Screenshot niyo from Sabbath to Sunday. Page 35. Bilang mga propeta ng Antikristo, ang mga nagsisipanatili na hindi dapat gumawa sa ikapitong araw. Maging ang dito na pumasok yung tinatawag na mga reforma, protestant. Okay? Mga protestant kulo. Sige. Magbangkit kayo ng mga protestant na nangingilin ng Domingo at itapat natin sa Seventh-day Adventist. Say natin pasintabi po. Mga nangingilin. INC, Roman Catholic, Jehovah's Witness, Mormon, dating daan. Lahat po yan, nangingilin ng linggo. Mali ba yun? Hindi. Sabi ng Biblia, Sabado ang pangilin. Hindi ko kami nagsabi, ang Biblia ang nagsabi. Sabi ng Biblia, Sabado ang pangilin. Sino susundin natin? Ang Diyos o ang tao? Sino susundin mo? Kanino ka papanig ngayon? Sa tao o sa Diyos? Ang Biblia at ang Biblia lamang. Siya nating pamantayan sa ating pananampalataya. Yan po yung sinisigaw ng mga reformador. Alright, next natin. Sige po, fast forward tayo. The Christian Sabbath, page 6. Sabi ko nga po sa inyo, panay-document po tayo. Pwede nyo po yan i-research sa Google para ma-double check nyo po. Ang Iglesia Katolika sa mahigit na 1,000 mga taon bago lumitaw ang mga protestante sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang sakdal na misyon. Binago ang araw mula Sabado tungo sa Linggo. Ladies and gentlemen, binago mula Sabado tungo sa Linggo. Kaya kami mga kaibigan, pag nangangaral kami, hindi namin tinitipid. Rekta tayo. Take it or leave it. Nasa sa inyo po yan. Pero wala ho tayong sisihan at sasabihin nyo, aring aming mga kaibigan Adventist, hindi man lang kami pinalalahanan. Hindi man lang kami sinabihan. Kaya namin ito pinagsisigawan, hindi dahil pinangangalandakan namin tama kami, kundi sinasabi lang namin kung ano yung sinasabi ng Biblia. At ang Biblia, palibasa ay salita ng Diyos, nakakatiyak kami na tama yan. Alright? Binago ang araw mula Sabado tungo sa Linggo. Saan mo tatagpuan? Ito pa, interview. The Convert Catechism. Research nyo. Ano sabi dito? Question and answer ni Gibbons. Okay? Alin ang araw ng Sabat? Tinatanong kasi yung iba ngayon, ginagawa na, pinapalitan na. Alin yung araw ng Sabat? Ano daw? Sabi ni Gibbon, Sabado ang araw ng Sabat. Pastor, wala namang Sabado sa Biblia. Okay?
Noong araw, yung Biblia natin, merong salitang Sabado, salitang Kastila. Yung salitang Sabado, salitang Kastila po yan. Yung salitang Sabat, salitang Hebrew po yan. Pero kung yan ay parang, kung baga sa language natin, kahit tubig yan, kahit yan ay water, iisa lang din ang pinatutukuhin yan. Ganon din yung Sabat, rest din yan. Ganon din yung Sabado, siya din ang pinatutukuhin niya. Okay? So ano yun? Sabi, ang Sabado, ang araw ng Sabat. Next natin. Bakit ipinangingilin natin ang linggo sa halip na Sabado? Anong sagot nila? Ang sagot, sapagkat inilipat ng Iglesia Katolika ang kabanalan mula Sabado tungo sa Linggo. Sino naglipat? Hindi po ang Biblia. Sino naglipat? Hindi rin kami. Sino naglipat? Sa ngayon sa sagot ni Father Gibbon, sapagkat inilipat ng Iglesia Katolika ang kabanalan mula Sabado tungo sa Linggo. Kahit tanungin mo si Father, sasagot yan, oo. Wala ho tayong masamang tinapay dito, ha? We love you so much. Pero kailangan natin itong ilatag, kailangan natin itong ihayag, kailangan natin sabihin yung katotohanan. Again, take it or leave it, nasa sa inyo po ito. Kung mananatili tayo diyan, sa nakagisnan natin, sa nakaugalian natin, kaya ngayon, unti-unti tayong namumulat. Akala ko pa naman, tama na to, mali pa pala. Alright? Next natin, from Sabbath to Sunday, page 263 ni Haltman. Sa katapusan, sa uling pagbubukas, noong 18 ng Enero, 1562, ang lahat ng pag-aalangan ay sinasantabi. Next, nagsasalita ang arsobispo ng Regio ng kaniyang hayagang sinabi na ang tradisyon ay nakatayo sa ibabaw ng kasulatan. Parang ganito po yan. Are ang Bible, are ang kasulatan, pero ang nangingibabaw ay ang tradisyon. Mali. Sala po yun. Dapat ang nangingibabaw ang Biblia. Saan man pundasyon, hindi pwedeng maging ang nasa ilalim ay walang iba kundi ang Biblia. Hindi dapat ang nasa ibabaw ang Biblia. Hindi ho pwede yung tradisyon. Okay? Ano pa? Bakit lumalabag naman kayo sa utos ng Diyos dahil sa tradisyon? Bakit kayo lumalabag? Ang sabi ng Biblia, bakit? Bakit kayo lumalabag? Sino nagtatanong? Hindi kami. Ang Biblia. Yan po yung buong katotohanan, mga kaibigan. Nasa sa inyo po, kung mananatili kayo riyan, sa nakagisnan ninyo, sa nakamulatan ninyo, pero yayamang unti-unti na nating nakikita ang liwanag, nasa sa inyo po, kung kanino kayo papanig. At walang, sabi ng Biblia, Pastor, pare-pares naman tayong tumatawag sa Panginoon. Alam mo, sabi ng Biblia, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Hindi daw lahat. Ang katwiran pa naman ng mga kababayan natin dito, pare-parehas naman niya, Pastor. Hindi o pare-parehas. Akala mo lang parehas. Meron ako napanood na interview Kilala ko ang Diyos, pero wala akong relasyon sa Diyos. Isipin niyo yan, kilala ko si Jesus, pero wala akong relasyon kay Jesus. Ano ibig sabihin niya? Basta ang alam ko, kilala ko siya. Sapat na yun. Mali po. Sabi ng Biblia, kung ako yun yung iniibig, tutuparin niyo ang aking mga utos. And tanong, Pastor, yung ba pagsamba namin tuwing linggo o domingo, may kabuluhan ba yon? Ayan, natin yung Biblia sumagot. Ano sabi ng Biblia? Biblia sasagot, 19 ng Mateo, at walang kabuluhan
ang pagsamba nila sa akin na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alintuntunin ng mga tao. So wala to kapuluhan. Masakit, pero talagang totoo eh. Ibig sabihin, 30 years na akong sumasamba, wala pa ng kapuluhan yon. Wala. Ayan ang sagot ng Biblia eh. Alangan naman kalabanin ko pa yan. Biblia na sumagot. Magalit kayo kung ako sumagot. Pero kung ang Biblia sasagot, hindi ho. Ano pa sabi ng Biblia? Ano sabi ng Biblia? Ano ang iyong gabay? Tingnan natin, ano pa ang mga gabay natin? Okay? Ang sabi ng Iglesia Katolika, katawin nito, Catholicism, okay? Fundamentalism, Carl Meeting, 1988. Ang Iglesia Katolika, ang siyang nagpasya, pasintabi po pasintabi po. Wala o tayong masama tinapay dito. Pero gusto natin malaman, tinatanong nyo sa akin, Pastor, bakit Domingo, bakit Linggo? Mas marami kami dito. Sino pa nagtatag? Sino pa nagpalit? Yan sabi ng Biblia. Ito sabi ng document. Catholicism and fundamentalism. Alright? Ang Iglesia Katolika, ang siyang nagpasya na ang linggo ay dapat araw ng pagsamba para sa mga Kristiyano sa paggalang sa pagkabuhay ng maguli. Tama yung kanilang yung kanilang naisin para lang daw sa pagkabuhay. Kasi nabuhay si Kristo, kahit ako nung bata ako, bakit ka Katoliko? Siyempre nabuhay si Kristo linggo eh. Yun yung alam ko. Nung nakamulatan ko, na nag-aaral na ako ng Biblia, hindi pala dapat ganun. Sabi marahil ang pinakamapusok, Saint Catherine Catholic Church Sentinel, May 21, 1995, document tayo ulit. Marahil ang pinakamapusok na bagay, ang pinakamarevolusyong pagbago na nangyari ay nagawa ng iglesia noong unang siglo. Ang alin yun? Ang banal na araw. Ang Sabat ay inilipat sa Sabado tungo sa Linggo. Hindi sa anuman tagubilin ng kasulatan, kundi sa pagkadama ng iglesia ng sariling kapangyarihan nito. Nakuha niyo mga kapatid? Hindi dahil binigyan ng otoridad ng Biblia, hindi ho. Yan po ang nakakalungkot. Yan po ang katotohanan naman. Pero kung kayo ay magpapasya, lalakad kasama ni Jesus, good news, may naghihintay na gantimpala para sa atin. Ano pa? Saint Catherine Catholic Church Sentinel, May 21, 1995. Please search. Ang mga taong nag-iisip na ang mga kasulatan ng siyang tanging makapangyarihan ay nararapat na maging Seventh-day Adventist at ipinapangilin o pinangingilin banal na araw ng Sabado. Amen? Nasa inyo yan. Yan ang sabi ng Biblia. Kaya kung seryoso kayo, talagang nagmamahal tayo sa Panginoon, hindi lamang sa salita, kinakailangan may kasamang gawa upang sa ganon, mapatunayan natin nagmamahal tayo sa Kanya. Hindi pa pwede kasi mahal mo lang siya eh. Marami ngayong mga lalaki, I love you ng I love you, pero ayaw ng responsibilidad. Ayaw. Panay, I love you. Pero yung duty of responsibility, ayaw. Nga magpadede sa anak, puyat na ako. Magpapasundo lang yung misis, ikaw na. Samantalang nung dalagat binata pa, kumain ka na ba? Saan gusto mo kumain? Grabe ang chat ni lalaki. Nung nanliligaw pa. Ano tawagan ninyo minsan? Bebe, saan tayo kakain? Gusto mo sa, Max? Nung may mag-asawa na, sabi nung misis mo, di, doon naman tayo sa Max.
ikaw naman, mamax ka pa. Dinin na tayo sa bahay, okay na dito. Isipin, nung panahon na nanliligaw ka, hindi mo kailangan ng motivation para gawin mo yung isang bagay. Kundi ginagawa mo yung isang bagay dahil mahal mo siya. Tama o tama? Diba? Kahit wala kang load, ano gagawin mo? Brad, pachat nga ako. Chat ko lang yung sweetheart ko. Baka mamaya magtampo eh. Okay yun. Samantalang may asawa na, ayaw na. Nehayan, hello, wala. Tanungin mo, kumain ka na ba? Ang tatanong niya ngayon sa'yo, nagsaing ka na ba? Pauwi na yung mister, kakain. Diba? Nung naglalakad kayo, nung binata at dalaga kayo, grabe yung alalim mo kay sweetheart. Ha? Halos talagang prinsesang-prinsesa. Eh nung mag-asawa na kayo, bilisan mo, kapagal-bagal mo naman. Malilate na tayo. Di ba? Naalala ko dyan si AUP. Si AUP, marami nanliligaw doon. Di lang ako marunong kasi nung time manligaw noon eh. Ano lang ako, kumbaga, coach. Hindi marunong manligaw, pero coach eh, no? Nanonood ako, ayaw ko manundod dyan sa dorm na yan. Susunto sila. Ang aga, brother. Midweek, vesper, ang aga niyan. Alas 6. Gayak na gayak yung lalaki. Naghahantay. Ano sa ba? 7? 7, di ba? Isang oras. Lumalagpas pa yung babae, ha? 7:30 lalabas. Tinanong ng babae, nainip ka ba? Ay, hindi, ha? Wow! Hindi daw nainip. Sipin mo yun, hindi daw nainip. Eh, nung mag-asawa na. Bagal mo, bilisan mo. Pagsakay ng jeep, grabing alalay. Mag-asawa na. Minsan, may kasya na may karga ng anak. Siya pa may karga ng gamit. Sasakay yung babae, hindi man lang aalalayan. Yung lalaki, bahala siya sa buhay niya. Ano ibig sabihin? Pagka nagmamahal tayo, mga kaibigan, hindi ka pilit. Yung pagpunta mo rito, hindi pilit. Bukal sa puso mo. Yung nandiyan sa paligid, bukal sa puso mo, napapakinggan mo yung salita ng Diyos. Sapagkat ang pagsunod sa utos ng Diyos, hindi kinakailangan sa pilitan. Kinakailangan ng pagsunod sa Diyos, may kagibat ng pagmamahal, parang sa mag-asawa. Pagka ang mag-asawa, wala nang pagmamahal, maniwala kayo sa akin, hiwalay ang kasunod. Ano pa? Ito na ngayon. Ano sa ba? Okay. So, ano yung sunod? Ang sabi rito, kanyang iisipin baguhin ang mga panahon at ang kautusan. Babaguhin. Tama ang Biblia. Kaya mapapansin natin, historically, yung mga pinagbabasa natin, hinuhula na sa Biblia, nanay, na babaguhin. Alin ang babaguhin? Yung kautusan, mga kaibigan. Ano sabi ng aklat ng Apokalipsis 14:12? Ang wika rito, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal. Sino yung mga nagtitiis? Yung mga tumutupad sa utos ng ating Panginoon. Ladies and gentlemen, ngayong gabi, nalaman natin ang kaibahan ng Sabat at ang kaibahan ng Domingo. Bilang mga kaibigan, amin lamang itong itinatawid sa inyo upang kayo'y palalahanan gamit ang banal na kasulatan upang ikaw mismo magkaroon ng pagkakataon, pagbulay-bulayan, pag-isipan, at wala ka nang itadahilan na hindi mo to alam. Sapagkat ngayong gabi ay atin nang inalatag, atin nang inihayag ang mga katotohanan. Narito, sabi, at tumutupad sa mga utos ng Diyos. Sino yung
Sino yung sinasapian ng Panginoon? Yung mga tumutupad ng utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Ang Sabado mula Genesis hanggang sa bagong lupa at bagong langit, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, Sabado pa din ang pangilin. Bakit Sabado? Hindi Domingo. Sapagkat ang Sabado ang siyang itinatag ng Diyos. Sino dito yung mga binata na nakipag-date? Noong naging binata noon, nakipag-date. Halimbawa, magde-date kayo. Usapan ninyo. Honey, mag-date tayo. O sige, anong araw? Magde-date kayo. Anong ang pangalan mo, sister? Ella po. Ella. Ella po. Kano-ano mo si Alex Ella? Hindi, kaibigan, no? Si Ella, may sweetheart ka na? O, sabihin lang natin, kunwari lang. Ano pangalan mo, brother? Renz, sir. Renz. Lens. Si Ella daw. Okay? Hindi, friend. Okay? Si halimbawa lang to, nasa sa inyo, gusto niyo ipagpatuloy. Ikaw si Ella, si Glens. Brother, halimbawa, sabi mo, mag-date tayo. Sa anong gusto mong date? Halimbawa lang, anong araw? Ano po, Thursday po. Oh, Thursday daw ha. Thursday. Ngayon Thursday, yan ha. Oh, ngayon, sabi ni Ella, Thursday, meet tayo ha. Anong oras? 7 a.m. Aga ha. Aga ng date ninyo ha. Ano yan, breakfast? Di, sige. Sabi naman ni Ella, sige. Thursday, 7 a.m. Ngayon, Ella, dumating ang panahon. Yung Thursday, dumating na. Ang aga mo, excited ka eh. Bakit? Matatagpuan mo yung magiging someone mo. Ne? Kwento lang to. Ngayon, dumating ka ng around of before 7, nandun ka na. Kapostura. Ang garang ng forma mo, ang ganda ng hairstyle mo. Ewan ko kung piniriban mo yan. Lahat ginawa mo na. Para ma-impress sa iyo yung may gusto sa'yo. So ngayon, dumating yung alas 9 ng umaga. Nagantay ka pa ng alas 12. Hindi dumating si Glens. Anong pakiramdam mo? Disappointed po. Disappointed. Aruy. Aray ko. Disappointed. Dumating siya Friday. Nagtatagpo kayo? Hindi kayo magtatagpo. Same scenario, ang pangilin natin ay Sabado. Doon natin mapagtatagpo ang Panginoon at ang bayan ng Diyos. Pag nangiling ka ng ibang araw, hindi mo siya matatagpuan. Promise. Yan ang sabi ng Biblia eh. Yan ang sabi ng Biblia. Narito, next natin, nak. Alalahanin mo ang iyong manlalalang. Isa pa. Ano pa? Teka lang, isa pa. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ng mga utos ng mga tao. Maganda ang paraan ng iyong pagtanggi sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon. Ayun. Kaya pala naging Domingo, kaya pala Linggo. Pero walang pahintulot ng Biblia. Okay? Ang kanilang puso ay malayo sa akin. Isa pa, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos. Ano ang pag-ibig ng Diyos? Ano ang pag-ibig ng Diyos? Na ating tuparin ang kanyang mga utos. Bakit? Ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Sabi nila, Pastor, alam nyo ba, ang hirap ng utos, sundin. Alam nyo bakit kayo nahihirapan? Binubuhat nyo kasi. Huwag nyo buhatin. Mabibigatan ka talaga dyan. Ang sikreto, para hindi ka mahirapan, mahalin mo si Kristo. Kaya sa mag-sweetheart, pag napansin mo yung lalaki o babae hindi na nagchat-chat sa'yo, wala nang lambing sa'yo, inutusan mo lang, nagtampo agad.
Na maliit na bagay lang, gusto na away agad. Ibig sabihin, nagleles na yung pagmamahal. Kaya kinakailangan pakiramdaman mo yon. Okay? So, yung utos daw ng Diyos, hindi pabigat, hindi mabigat. Ibig ba sabihin, Pastor, nagagawa mo buhay yung buong kautusan? Yes, sa tulong ng Panginoon. Dati, lasinggero ko, manginginom ko, basigulero ko. Sa liit ko nito, akala ninyo. Isang suntok, tapos takbo na. Ganun lang ang laban. Oh. Sa mga magulang ko, salbaya ko, palasagot ako, balasubas ako. Hindi pa kayo natutuwa mga magulang niyo, yung mga anak magiging good boy na? Gusto niyo maging good boy yung mga anak niyo? Pasamahan niyo sa amin. Tignan natin pag hindi naging good boy yan. Oh, di ba? Kaysa naman yung mga kasama hindi good boy. Pili ka, gusto mo kasama, hindi good boy yung mga good boy. Na umumblema ka sa mga anak mo, mas pasaway, pasama mo sa mga matitino. Oh, tingnan natin kung hindi tumino yan. Dalawa lang yan. Yung pastor hindi tumino o yung mahirap pastor nadamay doon sa kalokohan no? Mahirap yun. Oh. Pero kung hayaan natin, yung mga anak natin, yung mga magulang natin, yung mga asawa natin, hayaan natin lumapit kay Kristo, maniwala ka sa akin, yung biyak o sirang tahanan, unti-unting nabubuo, unti-unting tumatamis ang pagsasama. Bakit? Kasi may Kristo na. Yung mga magulang na hindi marunong makinig sa mga anak, kaya yung mga anak layas ng layas. Kasi yung mga magulang hindi marunong makinig, lagi na lang sermon ng sermon. Akala mo pastor, akala mo pare. Hindi marunong makinig sa mga anak. Lagi na lang putak ng putak, hindi pa nagsasalita, hindi man lang tinanong, saan ka galing, kumain ka na ba? Ano ba ginawa mo? Ang sasabihin, hayop ka, saan ka? Ngayon ka lang dumating. Hindi nila alam, tumulong sa kaibigan nila. May nagmalasakit o ano namang ginawa. Hindi man lang tanong. Yung mga bata din naman, sagot na sagot, hindi tinatanong. Pag tinatanong naman, hindi sumasagot. Wala Malaking ang koneksyon natin kapag meron tayong Diyos sa tahanan. Kaya may paborito akong kanta May kanta to When Jesus in the family. Ano sabi? Happy, happy home. Pero kapag Satan, sarap kantahin yun When Jesus in the family, happy, happy. Kata nga kayo, sabihin nyo ako. When Jesus in the family, happy, happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus, sino daw? When Jesus? Sino daw? Si Jesus. Hindi si kumpare, hindi si kumare, kundi kung sino mga taong kaibigan mo nariyan. Kinakailangan na nasa bahay mo si Kristo. But, when Satan in the family, lakasan nyo. When Satan in the family, trouble. Ano nangyayari? Kaya magulo yung tahanan Bakit? Sino nandun? Si Satan. Kaya makikita mo yung misis mo, mukha na Satan Makikita mo, sasabihin ng asawa, demonyita ka. Yung isa naman, demonyo ka. Yung isa naman, yung anak, dapat napadaan yung anak. Baka ano itawag dito sa anak Anong address ninyo? Impyernong bahay to. Sipin mo yan. Kaya napakalaga mga kapatid, na kung saan merong Kristo ang tahanan. Kapag mahal natin si Kristo, walang imposible. Hindi natin namamalayan, unti-unti natin nasusunod ang kanyang mga utos. Gaya namin, hindi biglaan, hindi lang basta-basta, kundi doon lang namin nakita, unti-unti namin, nababago yung sarili namin. Dating palamura kami, intro pa lang, PI na Pero dahil binago kami ng Panginoon, wala na. Ito ang sabi ng Biblia, sabi ng mga kasamahan ko, mga nagtatanong sa akin, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, kilala ko naman yung Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi lahat ay papasok sa karyan ng langit. Next! Kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Hindi daw lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa karyan sa langit.
Hindi pwede bibig ka lang. Mahal ko si Kristo. Hindi sapat yun. Kinakailangan, meron kang gagawing aksyon. Hindi pwede sabihin mo doon sa misis mo, mahal na mahal kita eh. Okay na kayo magmahalan tayo kahit di na ako magtrabaho. Importante, mahal kita eh. Hindi pa pwede yun. Lalayasan ka ng misis mo pag gaganyan. Kinakailangan ang pagmamahal, may kagipat na sakripisyo, may kagipat na pagmamahal na malalim na mayroong pagganap, may aksyon na ginagawa. Mga kaibigan, sa gabing ito, ikaw ay magpapasya. Saan ka ba? Kay Jesus na ang pangilin ay Sabat? O sa taong ginawa na ang pangilin ay Domingo? Ngayong gabi, kailangan mo magpasya. At kung hindi ka pa makapagpasya ngayong gabing ito, mamaya pag-uwi mo sa inyong mga tahanan, iluhod mo yan, itawag mo sa Panginoon. Kausapin mo ang Panginoon at tanungin mo ang Panginoon, Panginoon, saan ba ako papanig? Paano ba ako makakapanig? Paano ba ako makakasama sa inyo? At paano ako magiging gaya nila na nagiging masunurin na may kasamang pagmamahal? Kaibigan, sa gabing ito, kinananawagan ng ating Panginoon. Subalit, habang kumakanta yung aking mga kasama, habang sila ay kumakanta, inyo po itong pagnilay-nilayan. Inyo po itong pag-isipan. Sa mga kaibigan kong mga kabataan na nariyan na nagpasya na, alam ko kayo ay nasasabik na rin magpasakop sa ating Panginoon. At tanong sa gabing ito, handa ka na ba na siya'y ating salubungin? San ka ba nakapanig sa gabing ito? Huwag kang papayag sa gabing ito na matutulog ka. Ito na yan. Huwag kang papayag. Huwag kang papayag na hindi ka mapapabilang sa ating Panginoon.
Para po sa ating closing song, tayo po lahat ay tumayo at awitin po natin ang ating team song sa isang sandali. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Darating na siya. Hallelujah, hallelujah. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Tayo ay babaguhin ng kanyang kalwalhatian. Tayo ay mabibihisan na walang kamatayan. Tunay kay Jesus, tagumpay ay makamtan. Purihin ang Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Darating na siya. Hallelujah, hallelujah. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Darating na siya. Hallelujah, hallelujah. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, napakabuti niyo po sa amin at kami ay inyong binigyan ng magandang panahon. Nagpapasalamat kami sapagkat unti-unti naming nasisilayan ang katotohanan. Masakit para sa amin sapagkat ito'y amin ang kinamulatan. Masakit ito sa amin sapagkat ito ay amin nakagisnan. May hirapan kaming baguhin sapagkat ito nang nakasanayan namin. Ngunit sa alang-alang sa aming pagmamahal sa inyo, sisikapin namin na kayo ang siyang aming uunahin sa lahat ng pagkakataon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, lalo tigit ang aming mga kaibigan na nagnanais na magpasya at sumama at sa inyo'y pumanig. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na ang aming kaisipan maging aming puso ay maihanda
sapagkat sa panahong ito at sa mga susunod pang mga gabi, ay tiyak na ang kaaway ay gagawa ng paraan upang hindi kami magdesisyon sa aming pananampalataya. Sa gabing ito, nakita at nasilayan at nabasa namin ang mga pawang katotohanan at nailantad ang mga lihim na hindi namin narinig. Ngunit sa gabing ito, hindi nararapat na manatili kami sa mga mali naming nakagisnan. Nais naming lumakad na kung saan kami inyong nais hatakin patungo sa sangkalangitan. Panginoon, patuloy kaming lalapit sa inyo sapagkat kayo lamang ang kinikilala naming Diyos na buhay, na nagbibigay ng pag-asa sa amin, na nagbibigay ng buhay sa amin, na nagmamayari ng buhay sa bawat isa sa amin. Nais namin bago kami matulog, sapagkat di namin batiin kung anong pwedeng mangyari kinabukasan. Hindi namin malalaman kung anong mangyayari bukas. Ngunit kung kami pala ring mabuhay, ang dalangin namin, magpasya kami at nakapagpasya na kami sa aming pananampalataya. O Diyos, sa gabing ito, ang panawagan may pinagpipilian. Ngunit sa gabing ito, hindi kami mamimili sapagkat magpapasya kami sa aming sarili na Ikaw ang isang aming patutuloy sa aming puso. Sapagkat ang puso namin ay puno ng karumihan, puno ng mga madilim na mga kasalanan, mga baho ng mga nakatago. At wala nang pwedeng magpatawad sa amin at wala na rin nagtitiwala sa amin, wala na rin nagmamahal sa amin, higit sa lahat wala na rin nagmamalasakit sa amin. Ngunit sa gabing ito, salamat o Diyos, sapagkat ang iyong mga kamay handang abutin sino man kami at kailanman hindi kayo tumangi sa mga taong nagmamalasakit at nagnanais magbagong buhay. Sa gabing ito, nais namin lumakbay patungo sa inyong panan. Salamat o Diyos, napakabuti ng Barangay Carmen. Nagungisan ay sila'y taimtim na nakikinig, tahimik na nagmamasid, at patuloy silang nakikinig ng iyong banal na pabalita. Marahil ito na ang panahon upang sila din naman ay mabahagian at makapaghanda sa inyong ikalawang pagparito. Salamat o Diyos ng marami. Salamat sa inyong pagmamahal. Salamat sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Ang lahat nito ay aming tinadalangin sa matamis na pangalan na si Jesus. Amen, amen, amen. God bless po mga kapatid sa ating lahat. Thank you po once again. Magandang gabi sa ating pong lahat.